The greatest miracles happen in the sacrament of confession. The salvation of a soul. Of a soul, in the eyes of God, is a greater miracle than the creation of the universe. Nakaranas na po ba kayo ng milagro? Anong klaseng milagro? Anong milagro? O nakita ninyo, iba sa inyo, zit, zit, zit. Di malaman ang isasagot. Ay nasa, wala nang maisagot. Sapagkat madalas kapag sinasabing milagro, nafo-focus agad ang ating pansin, halimbawa sa milagro ng paggaling sa matinding karamdaman, milagro sa pagbangon ng nakasadsad ng negosyo, milagro sa pagkasakit ng ating buhay, milagro sa pagkasolve ng isang malaking problema, milagro sa pagkapanalo ng akala mo ay talo. Wala naman pong masama sa lahat ng ito. Lahat ng ito ay milagro. Pero hindi pa natin po pwedeng isama ang milagro ng pagbabago ng isang tao. Para sa atin, hindi ba ito milagro? Hindi ba natin naranasan pa ito? Kung hindi pa natin naranasan ito, tulad ni Simon na Pariseyo sa Ebanghelyo, marami nga tayong nami-miss na mga milagro. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang isang babaeng nakaranas ng napakadakilang milagro, ang kanyang pagbabago sa awa at pagmamahal ni Kristo. Hindi po siya pinangalanan kasi kilala na siya. Public sinner siya. Kilala siya sa kanyang pagiging makasalanan. Kaya pwede nating sabihin, nagkakalyo na kumbaga ang kanyang kaluluwa, namitid na ang kanyang puso dahil sa pagkakasala. Pero dahil sa awa at pag-ibig ni Kristo at dahil na rin sa pagtugon niya dito, ang buhay niya ay nabago. Hindi ba yan isang napakatinding milagro? Parang hindi kayo kumbinsido. Hindi kasi spectacular, hindi kasi extraordinaryo. Pwede niyong sabihin, Father, kasi naman, sabi mo kasi, dakilang milagro. Hindi ko lang sinasabing dakilang milagro. Sa pagninilay ko, pwedeng sabihin, pinakadakilang milagro. Habang sinasabi ko ito kanina, nako-confuse na siguro tayo. Kasi, in your mind, in my mind, in our mind, pwede natin sabihin, anong panama nito? Sa pagpapagaling na ginawa ni Kristo, sa napakamatitinding karamdaman ng tao. Anong panama nito? Sa pagpapalayas ni Kristo ng maraming mga demonyo. Anong panama nito? Sa pagpapatahimik ni Kristo ng hangin at dagat na nag-aalburuto. Anong panama nito? Sa pagpapakain ni Kristo ng libo-libo. Anong panama nito? Sa muling pagkabuhay ni Kristo. Anong panama ng milagrong ito? Father, parang ang laki ng agwat ng milagrong sinasabi mo tungkol sa pagbabago ng isang tao sa mga in-enumerate mong milagro. Opo, mukhang malayo talaga. But not in a sense na lahat ng mga in-enumerate kong milagro ay nasa itaas at yung milagro ng pagbabago ng isang tao ay nasa babang-baba. Hindi. It's the other way around, palagay ko. Nandito ang milagro ng pagbabago ng isang tao. Nandito yung mga milagrong in-enumerate ko. Hindi po akong may sabi niyan. Si Kristo. Ang sabi ni Kristo ay Santa Faustina na inenter ni Saint Faustina sa kanyang diary. The greatest miracles happen in the sacrament of confession. Sapagkat dito raw nagaganap ang tagumpay talaga ng Diyos at ng tao. Magkahugpong na tagumpay ng Diyos at ng tao. Sapagkat tandaan natin na ang pinakadakilang tagumpay ng Diyos ay ang pagbabagong buhay ng tao. Kaya siya nagkatawang tao
para sa pagbabagong buhay na. Kaya siya namatay, kaya siya muling nabuhay, kaya nasa sa atin siya hanggang ngayon sa banal na Eucharistia, sapagkat gusto niya tayong gabayan sa pagbabago upang marating natin sa tulong ng awa at pagmamahal niya ang buhay na walang hanggan. Sabi po ni San Agustin, the salvation of a soul in the eyes of God is a greater miracle than the creation of the universe. Isipin niyo yun. Sapagkat sa kanyang explanation, ang sandaigdigan na nilikha in time, sumulpot in time, ay mawawala din, magwawakas din in time. A saved soul, however, is saved forever. Kaya gagawin ng Diyos ang lahat para sa pagbabago ng tao. Sapagkat para sa Kanya, pinakamahalaga ito. Ito ang tagumpay niya. Kasi kung iisipin po ninyo, sisiw lang para kay Kristo. Ang magparami ng pagkain para pakanin ng libo-libo, sisiw lang para kay Kristo. Ang magpalayas sa mga demonyo, sisiw lang para sa Kanya. Ang magpatahimik ng dagat na nag-aalburuto, sisiw lang sa Kanya. Ang iba pang mga milagro, maging sisiw din para sa Kanya. Ang likhain ng mundong ito, sisiw lang din para kay Kristo o para sa Diyos. Ang palayain ng mga Israelitas sa Ehipsyo, sisiw lang din para kay Kristo. Natanggapin natin siya mamaya sa banal na Eucharistia. Sapagkat kung iisipin po natin, kayang-kayang gawin ng Diyos ang lahat ng ito nang walang kooperasyon ng tao. Pero pagdating sa pagbabago ng tao, kinakailangan tayong ubuo. Ang Diyos na sa kanyang pagmamahal ay nilikha tayo nang hindi tayo kinukonsulta sapagkat mahal niya tayo, ay hindi tayo sasagipin nang hindi tayo kinukonsulta dahil meron tayong kalayaan at ikinagalang ng Diyos ito. God is all-powerful, but in the face of man's freedom, ikinagalang niya ito. He chooses to be weak dahil mahal niya tayo. Kaya nga, tagumpay para sa Kanya kapag makikipagtulungan. No wonder, isipin po ninyo, ang sabi sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, yes, San Lucas, kasi yung mga painting sa likod ay kay San Lucas yan Lost coin, lost sheep, lost son. Tinatanong ako kanina ni Father Bing, buti na-remind ako, anong painting ang ilalagay mo doon? Yung tatlo na yon. O nga, Father, diyan namin ilalagay ang lugar for confession. At sabi ko doon sa nagpe-paint, pwede mo bang i-paint yung mga banal, kasama ng mga mahal natin sa buhay na alam nating nasa langit? Una, syempre, yung mga banal na kilala natin. Pwede magsingit doon ng mga taong namatay na sa paniniwala natin ay nasa langit na. Kumbaga, nandoon sila. Ang painting ay, yun, si Padre Pio, si Mama Mary, nakaharap, kasama ng iba't ibang mga tao na nasa langit na. Tapos, nandoon yung kagalakan nila na nakaharap sa nangungumpisal sa pare. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Gano'n na lamang ang kagalakan sa kalangitan. Natatandaan po ninyo nung nakaraan, na-explain natin sa sermon ko. Hindi basta sinabi ng Diyos, mahal ko ang mundo, kaya ibinigay ko ang anak ko. For God loves the world. Ang sabi doon, for God so loves the world. Gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Gano'n na lamang din ang kagalakan sa kalangitan. Hindi kapag nagbumuli yung negosyo mo, hindi kapag gumaling ka sa sakit mo, hindi kapag nasolve ang isang mabigat na problema mo, hindi kapag yung akala mong talo ka na ibigla kang nanalo, hindi yung anumang hinihingi natin, kundi yung pagbabagong buhay natin ang nagpapasaya sa kalangitan, sa Diyos at sa mga banal na magiging kasama natin. Hindi nga ba't ang sabi rin ng Panginoon, anong mapapala mo? Maibigay man sa iyo ang buong mundo kung ang kapalit naman ito ay kaluluwa mo. Na para bang sinasabi ng Panginoon, mangyari nang hindi ko ibigay sa iyo ang mga hinihiling mo. Basta masigurado lang na kapag namatay ka, makakasama kita dito. Tagumpay ng Diyos sa pakikipagtulungan ng tao.
Tagumpay din naman ng tao sa tulong ng Diyos. Sapagkat, di ba sabi nga ni San Pablo, mahirap magpakabuti. Alam natin yung mabuti, pero ang ginagawa natin ay masama. Tingnan po ninyo yung mga bata, mga toddlers. Isa sa mga unang salitang, bigla na lang sasabihin, magugulat ka na. Magkakatingin na ba kayo mag-asawa? Akin to! Akin lang to! Mine! 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 Wala namang nagturo. Hindi mo tinuruan maging masungit. Paano nangyari yun? Bagamat walang mali siya yung bata, nakikita mo yung mansya ng selfishness dala ng pagkakasala ng una. Ang pagiging makasalanan ay nandun na sa ating pagkatao. Kaya nga meron tayong hilig or hilig penchant sa pagkakasala. Kaya nandun yung kasabihang tao mahina, marupok. Bukod pa sa ginagalawan nating mundong ito, na ang dami ring mansya ng pagkakasala. Mamakailan na may nakita ko sa internet. Ayan o. Yung rapper, nagpa-picture siya kasama ng 5 babae na mga buntes. At bakit? Ang sabi niya, lahat ng yan ay kanyang nabuntes. Totoo. Ano? 5 asawa? Ano ang motto mo? Ang motto mo, ang babae ang ilaw ng tahanan. Kaya mentors maraming babae, mas maliwanag ang buhay. Akalaan po ninyo, nag-baby shower, nagpa-baby shower siya, hindi lang para sa isa, hindi lang para sa 2, kundi para sa 5 batang magkakasabay. Happy pa silang magkakasama. At kailan ba ako nakapanood ng isang show sa TV? Sa US yun eh. Yung isang buntes, 3 yung lalaki. Kailangan pa ng DNA testing para malaman kung sino lang yung tatay ng bata. Impactant. Sapagkat sa loob ng 24 oras, 3 nakasiping niya. Pero iyan ang mundo na ginagalawan natin ngayon. Kaya nga sinasabi ko sa mga magulang, kapag may nagpapabinyag, napakalaki ng challenge sa inyo ngayon. Ganon din sa mga mag-aasawa. Napakahirap mag-asawa ngayon. Napakahirap magkapamilya ngayon. Sapagkat ang iisipin mo ay hindi lang yung kaligtasan mo, physically, spiritually, kundi yung kaligtasan din physically and spiritually ng mga minamahal mo. Kaya nga sabi ni San Pablo, nakapang-aalipin ng pagkakasala. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya't ang pangungumpisal ay sa tulong ng Diyos, tagumpay din ng tao. Nung una, nandyan yung mga kabikarya ko, medyo nag-guilty nga ako eh. Tanong ko pa, mga fathers, kailangan ba talaga sa simbahan yung kumpesyonaryo? Sabi nila, syempre! Kasi nung una may iba akong gustong ilagay eh. Also, alam niyo naman yan, nagpapakumpisal naman ako dito. Diba? Pero kahit nagpapakumpisal ako dito, kailangan pa rin nating maglagay ng isang magandang lugar na maiinggan niya ang taong ang umpisal sapagkat yun ang lugar ng tagumpay ng Diyos kasama ang tao. No wonder, umiyak ang mahal na ina. Ano? Kasi isa sa mga iniiyak niya, ayaw magbago ng tao. Kasi parang sinasabi ng mahal na ina sa reflection ko, ang dali-dali namang magkaroon sana ng milagro, makapangyarihan yung anak ko. Ang dami niyang gustong gawin sa buhay mo. Kung makikikooperate ka lang na magbago. Hindi ba napansin sa madalas na pagpapakita ng mahal na ina, umiyak siya. Ang ngiti po pwede mong ibigay kahit kanino, pero ang iyak, ang luha, kusang tutulo para sa isang taong minamahal mo at ayaw mong mawala sa buhay. Ayaw tayong mawala ng mahal na ina. Pero yung pagmamahal niya ngayon, na ayaw niya tayong mawala, saan ang gagaling yun? Kay Kristo. Kung maawain ang mahal na ina, mas maawain ang anak niya. Kaya nga ang sabi niya dun sa isang quote na sinabi niya sa mga bata, kung pagtsatsagain pa rin kayo ng anak ko, wala akong magagawa. Pagtsatsagaan ko na rin kayo. You see, yung unang tsaga, yung unang concern, yung unang pagmamahal, galing kay Kristo. So, nakita natin, kaya po pwede nating i-paraphrase yung sinabi ko kanina na sinabi ng mahal na ina, na sinasabi rin sa atin ng Panginoon, naiiyak ako sa inyo, mga anak, kasi kapag nagkakasala kayo, para nyo uring pinapako. Kaya nga yung isang simbolo ng Our Lady of Lazaret, yung hammer, para nyo uri akong pinapako sa krus. Symbolic lang hindi ako makagalaw.
Gusto kong gamitin ang kapangyarihan ko para bigyan kayo ng magandang buhay. Hindi lang yung buhay sa pagkakasala na good time. I want for you not just a good life, not just even a better kind of life, but the best kind of life no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined. Pero magbagong buhay kayo. Katulad ng iniiyak ng maraming nagsisimba dito na humihingi ng milagro. Sinisigurado ko sa inyo na maraming nagpupunta dito. I should know kasi nagpapakumpisal ako. Narinig ko yung confession, nagiging counseling na, madalas yon. Ang marami yung hinihinging himala. Hindi naman yung paggaling sa sakit eh. Hindi naman yung pag-boom ng negosyo eh. Hindi naman yung pagkapanalo sa isang competition, pagkapasa sa exam eh. Madalas, nanginginig pa, umiiyak, humihigbi, sinasabi, Father, pagdasal nga natin, magbago na yung asawa ko, magbago na yung anak ko. Isipin ninyo, napakadaling milagro yun para sa Diyos. Napakadali rin sanang milagro para sa tao. Kung titinulang ito, kung magigising lang sa katotohanan ito, kung makikooperate lang sa Diyos ito, akalain yung ang dami nating mamimiss na mga milagro. Masaya sana ang pamilya, magaan sana ang buhay kahit na may problema, saya sana, magaan sana kahit nagtatrabaho, kahit magtrabaho ka at magnegosyo ka, 24 oras, basta okay ang pamilya. Pagurin mo na ang katawan, wag lang ang puso eh. Biruin mo yun. Kanina ko lang hinanda ang homily na ito at may nasasabi ko ngayon na hindi ko inisip kanina. Ito ang mensahe sa atin ngayon ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahalapiran ng Lazaret. Hindi totoo na wala na ngayon nangyayaring milagro sapagkat ang Diyos ay hindi po pwedeng magbago. Kung gumagawa siya ng mga milagro noon, walang rason para hindi siya gumawa ng milagro. Lalo pat mas kailangan natin ng milagro ngayon. Dahil mas mahirap magpakabuti ngayon. Ngayon pa ba tayo iwan ng Panginoon? Ngayon pa ba hindi gagawa ng milagro para sa ating buhay ang Panginoon? Pero kinakailangan nating tumugon. Huwag nating gayahin si Simon. Walang ganong milagrong nangyayari sa bayan natin. Kasi nakita nyo naman, kahit sino ang maakusahan o mali, wala namang umaamin. At walang ganong mangyaring milagro sa buhay natin, sa pamilya natin. Kasi may mga taong, pati na tayong minsan, ayaw nating baguhin sa tulong ng Diyos ang buhay natin. Hindi sa walang dahilan na sasabihin ng Panginoon kay Santa Faustina, ito ang napakadakilang milagro. Kung walang kasunod na mga milagro ito. Ito ang pinakadakilang milagro na kung mangyayari lang pagbabago ng tao, mas maraming mga mangyayaring milagro. Yun naman ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.